lumapit ako ng bitag para humingi ng tulong. May anak kong babae, 12 taong gulang. May kapitbahay ako na 28. Ngayon, yung anak ko nahulog ang loob. Nagsimula sa pahalik-halik, payapos-yapos hanggang sa inaabuso na pala siya. Kaya ngayon, nangyari nga pa hindi dapat na mangyari. Ginagawa po ito nila sa loob mismo ng bahay ng lalaki. Saka nung nagpa-medical legal nga kami, positive nga po. Parang gumuho ang pangarap ko dun sa anak kong babae. Parang ayaw ko ng pag-aralin, pauwi ko ng probinsya, kahit masakit, ilalayo ko na lang. Nanginig nga po daw siya sa takot kasi nga daw po, halos magwala ako sa galit. Sinugod ko yung lalaki at sinabi ng lalaki na wala naman daw silang relasyon. Wala daw siyang ginawa sa anak ko, kaibigan lang daw niya, tingin lang daw niya, kapatid. Kinakatira niya, anak ko lumapit sa kanya, hindi daw siya lumapit sa anak ko. Masakit eh, lalo na pag nakikita mo pa ngisi-ngisi pa, ngising demonyo, masakit para sa akin yun. Mayabang po talaga siya, tambay-tambay nga po sa labas eh. Nakaubad pa ng damit, hindi siya nagsisisi sa ginawa niya sa anak ko. Proud pa siya. Ang gusto ko lang sana mangyari, kaya lumapit ako ng bitag, makulong yung lalaki. Naghihintay na ako ng oportunidad na siya'y lumagpas. Basta lumalabas lang siya pag alas 2, alas 11 hanggang alas 12. Yun lang ang pagbili niya ng ulam. Sa pananghapunan, anong oras? Ano po, sa 5:30 to 6:30 po. So we have a window of time. If that guy goes out and then makikita mo, continuous years pa, pinag-aaralan natin, and then kung ginagawa, get him out the open. That's how serious we are to get this eyeball to suspect. Hello, ma'am. Hello, kuya. Yes, ma'am. Papunta na yung bitag dyan. Bigay mo nga sa akin yung address ng bahay ng suspect. Barangay South Sembo po yun. Pagpasok niyo po sa loob, dire-diretso po yun. 3 bahay po na magkakatabi. Sa pangalawang pinto po siya nakatira. Yung bahay po nila, dikit-dikit po. Ang katabi niya po, computer shop. Meron po siya puno lang po, ma'am. May nakaparadang, ma'am, mga single ng motor na kulay pula. Ayan na, sumisilip. Siya yun. Mukhang inaantay ni nanay. Ipapakausap ko muna kayo ngayon kay Sir Ben para sa report. Positive sir, positive. Anong oras lumabas? Lumabas ng cancer ng alas... 1. Alauna sir, alauna. Sir, may problema tayo sir, ganito. Yung si tatay sir, nagmayabang dito na maghanda na kayo, darating na rito si Bitag. Gumanon sir eh. Nagulat yung alpa natin, ba't nagganon daw yung tatay? Sipain mo sa lalamunan yung ng tatay niya.
Kuya, kamusta yung suspect? Ma'am, pumapasok po eh. Bali napasok ng umaga, umuwi po ng gabi. Okay, kasi nakarating rin kay Sir Ben na natanggap mo nga yung pera na yon. Kulang na ano eh, ma'am eh. 25,000, ma'am. Eh, ang usapan namin, 250 yun eh. 250,000? Nagpagawa-gawa sila ng ATM, tapos pag ano sa ATM, wala namang binibigay sila. Nagpagawa ng ATM? Oo, ma'am, pa-repair na lang po ako kasi Rappi. Mas gusto mo doon, sir? Oh, yes, ma'am. Nakaabot sa akin, doon sa lugar, sinabihan mo na darating na ang bitag. Titimbrihan ko si Rafi ngayon. Kahit kay Rafi, kay Erwin, kay Mon, iisa ang ugali namin. Galit ako doon sa mga magulang na ibinebentang ka lang anak, hindi kaya pagtanggol. Masakit sa anak mo ang mahalay. Inosenteng anghel. Kundi ka ba namang gunggong stupido, pumunta ka rito pagdating tutulungan ka lang. Sinunog mo, nagbigay ka ng warning doon sa suspect. Na darating na kami, nandyan na, ginamit mo kami. Itong pag-uusap natin, pwede kong ibigay sa husgado. Marinig ka? Narinig mo ba ako? Yes, sir. Pag binigay ko sa husgado to, baka makulong ka. Mali ang ginawa mo. Ginahasa ng suspect yung anak mo. Pwede kang makulong eh. Ang anak mo, protektado ng Estado. Hindi po pwedeng ibenta ang anak sa pamamagitan ng areglo. Ano bang anak mo, Pokpok? Hindi, sir. O bakit mo binenta? Dapat, pinagtatanggol mo bilang ama. Kung pinalagpas mo, para mo na rin ibinenta mo. Daig mo pa si Judas yung putok sa buhukay. Tapos, naririnig ko, kinakausap ka ng staff ko, sinusubukan kita kung ano ba talaga ang prinsipyo mo sa buhay. Pera-pera ka lang. Makinig ka. Kung lumapit ka sa amin, walang areglo. Tapos may mukhawa pupunta sa mga Tulfo Brothers. Akong unang kakastigo sa'yo. Si Bitag ang kausap mo. Hey! Gaben mo. Okay, ganito yung may mga complainant kami rito. Balak niya tumakbo sa'yo, ni-rape yung anak. Ni-rape yung kanyang 12 years old na anak. Kawawa naman. Pumunta roon sa rape suspect. Inalam na tinatrabaho na siya, sino-surveillance na namin. Tapos, nagpabayad. Ito pang banta niya, pupunta lang ako kay Rafi Tulfo. Di bali ako mamura. Ang sabi ko sa kanya, hindi kami konsentitor. Ngayon, pinaalam ko lang sa'yo, watch out, baka dumating yung Ito yung biktima, ito yung suspect. ito yung tatay ng biktima. Hinamon pang staff ko, hindi, pupunta lang kay Tol Rafi. We don't accept yung mga ganyang crime and then gagamitin tayo. Okay, sige, okay. Okay, sige.